Ay, wala nang sasarap pa talaga sa pagkain na libre at inuming kape na nakakapaso ng dila. Parang Jimeno, paabot nga niyang atsara nang maglaway naman lahat ng nakikinig nito. Isipin nyo na lang, atsarang kamyas. Binabaran pa ng kalamansi. Siguro mas masarap to kapag may sampalok. Ano, naglalaway na ba kayong lahat? Magandang gabi sa inyo mga ka-midnight. At sa gabing ito, panibagong kabanata naman ang ating mapakikinggan sa inyong, ewan ko ba kung bakit paborito nyo itong aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Tama, ako ang narrate. Tumitesting lang tayo nito. Malay nyo matanggap bilang narrator. Oh, wag nyong kalimutan ng pag-iwan ng like, comment, at mag-subscribe na rin kayo nang sumikat na rin kahit papano yung narrator na to. Kawawan naman, para naman pumaldo kahit papano. Oy, paring Kulas, kanina ka pang hinahanap doon sa labas. Ano na naman bang ginagawa mo dyan? Halika na. Ay, sige. Kanina pa bang hinanap ang artistahin? O paano mga ka-midnight? Diyan lang kayo at huwag kayong aalis ha. Magkakapigsa ang aalis dito. Sa ating nagdaang kabanata ay ating matatandaan na nagawa na ngang makumpleto ng magkapatid na Romulo at Romualdo ang proseso sa pagpapanday ng mga sandata ng ating mga antingero. At ngayon nga ay papatapos na ang kanilang ritual ng dugo upang mapagsanib puwersa ang kanilang likhang sandata at ang espiritu ng may-ari nito. Matagumpay ngang napuksa ni Zen ang mga espesyal. Nakamuntikan na ngang makatapak sa teritoryo ng mga panday at lumika ng kaguluhan. Subalit, maagang naagapan nitong si Zen ang trahedya at nagawang mapuksa ang tatlong espesyal gamit ang sarili niyang likhang ritual ng dugo sa kanyang mahiwagang punyal. Kailangan ko ng hindi nahahating atensyon ng lahat ng naririto sa bilog. Sa harap niyo ay ang mga dugong kinuha sa inyong katawan. At sa tabi nito ay ang sandatang napili niyo upang gamitin. Uumpisahan ko ang ritual ng dugo at dadaloy ang ritual na ito patungo sa inyong katawan. Huwag niyong pipigilan, ni huwag niyong kukontrahin anuman ang maramdaman niyo at hayaan niyo lamang itong dumaloy. Unti-unti itong kukonekta sa inyong dugo na naririyan sa sisidlan at sa sandatang inyong napili. Anumang sakit, subukan niyong tiisin. Pigilan niyo ang iyong isipan sa kung anuman ang nais niyong gawin. Hayaan niyong matapos ang ritual. Manghihina kayo, mahihilo kayo, maaaring magdilim ang paningin niyo. Subalit pakiusap, tiisin niyo ang sandaling paghihirap na ito kung gusto niyong magtagumpay ang ritual ng dugo. Isa man sa inyo ang bumigay at manghina, isa man ang bumitaw sa inyo sa ritual na ito, maaaring maputol ang ating proseso at mawasak ang inyong mga sandata. Ang galing ni paring Romulo, no? May disclaimer yung gagawin niyang ritual. Unang bumitaw, pitik sa itlog ha. Huwag kayong pasaway. Loko ka paring Kulas, paano pag walang bitlog? Paano yung mga babae? Oo nga naman Kulas, paano naman kaming mga girls? Ikaw talaga masyado kang discriminating. Paring Kulas, tingin mo, may bitlog kaya iyan si paring Tibor? Baka hindi lang bitlog ang meron dyan eh. Baka magulat pa tayo. Huwag mo nang pansinin yan. Samantalang itong si Lanel naman ay seryosong-seryoso sa kanilang konsentrasyon. Ibig nitong binata ang sa unang pagkakataon ay magkaroon ng sandatang matatawag niyang pag-aari o sarili niya. Napili nitong si Nel ang isang punyal
na tila bang kumukurba ang katawan hanggang sa dulo, napapaharap sa kanya. Animoy isang bagong buwan ang hugis nito. Ngunit ang karamihan ay mga espada ang napili at ang iba naman ay regular na punyal lamang. Depende sa kanilang pagiging komportable dito. Bukod doon ay mismong ang dalawang panday na rin ang nagbigay ng suhestyon sa kung ano ang babagay sa kanila base sa kanilang mga ora. Ako lang ba o talagang sadyang kakaiba yung sandata ni Boss Zen? Yung ginawa sa kanya ni Mang Romulo at Mang Romualdo? Bakit parang sa lahat ng mga sandatang ginawa, sa kanya yung espesyal? Oo nga napansin ko din yon. Tingnan nyo yung mga talim. Parang masyadong kakaiba at nakakatakot. Paano kayang nagawa yan? Masyadong metikuloso sa detalye ang dalawang panday pagdating sa espada niyang si Papa Zen. Oo nga pero siyempre, siya yung main character ng kwentong ito. Alam nga naman sa'yo paring Tibor yung maganda. Aba, sumusobra ka na. Nakasama ka na nga hanggang sa season 4 Hihirit ka pa ng magandang sandata. Mag-uumpisa na ang ating ritual. Mangyaring manatili na lamang kayo sa kinauupuan nyo at huwag na kayong kumilos pa. Di huwag nyo nang subukan pa ang magsalita. Delikado kapag pumalpak ang ritual na ito. Hindi lamang ang mga sandata nyo ang nakasalalay dito, kundi ang mga buhay nyo. Maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa inyong katawan kapag nabigo ang proseso, lalong-lalo na at maramihan ang gagawing proseso sa ritual. Kaya naman, sana ay huwag mahati ang inyong atensyon at konsentrasyon. Maayos na nakinig naman ang lahat. Ni isa sa kanila, walang may gusto na mabigo sa huling proseso o bahagi ng paglikha sa kanilang mga sandata. Tanging pananabik lamang at kaba ang nararamdaman nila dahil sa wakas, magkakaroon na sila ng isang sandatang kayang puksain ang dahilan ng pagkakaroon ng mga espesyal. Hindi nagsisinungaling sila Romulo nang sabihin nila na magkakaroon ng kakatuwang pakiramdam ang lahat ng naroroon sa bilog. Nag-umpisang tila bang kinukuryente ang kanilang mga palad at talampakan. Kasunod noon, para bang mga may tumutusok na karayom sa kanilang utak. Pababa sa kanilang likuran, na para bang nagdudulot ng labis na ginaw. Hindi maipaliwanag ang kanilang mga nararamdaman at halo-halo ang mga ito. Ito'y dahil nga sa dumadaloy mula sa dalawang panday ang proseso ng ritual ng dugo patungo sa kanila, pabalik-balik, upang magtugma ang kanilang presensya at aura sa kanilang mga sandata. Lubhang mapanganib ang ginawa nilang pagkilos dahil sa dapat ay isa lamang ang gagawing proseso o isang sandata muna sa bawat proseso. Ngunit pangmalawakan ang ginawa nila ayon na rin sa suhestyon ng hari ng mga waya. Ito ay upang mas mapalakas ang mga sandata nila at ang ugnayan nito sa bawat isa. Bukod pa doon ay ang makatipid ng oras dahil kung aabutin ng 1 hanggang 2 oras ang ritual, kung 10 ang ipoproseso, magtatagal ang kanilang pananatili doon. Maaaring mahuli na ang lahat at hindi na nilang maabutan pa ang portal. Habang nakabantay ang lahat ng mga waya at pinapanood ang ritual, habang naroroon ang hari at tinitiyak na walang anumang kaguluhan at panggagambala ang magmumula sa labas, tahimik at taimtim naman ang lahat ng nasa bilog. Makikita na nahihirapan ang ilan, lalong-lalo na itong si Officer Gwen
dahil nga sa iyon ang unang beses bagamat bukas ang kanyang third eye. Ngunit iyon ang unang pagkakataon na magkaroon siya ng karanasan sa espiritual na proseso. Kaya naman naroroong pinagpapawisan siya ng malamig at tila bang namumutla dahil sa nerbiyos. Subalit kailangan niya itong malampasan. Kailangan niyang maituon ang kanyang atensyon at konsentrasyon sa ginagawang proseso. Dahil alam niyang nakasalalay din sa kanya ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan. Isang pagkakamali, maaring isa sa kanila ang mawalan ng buhay. Subalit kakatuwang hindi niyang maunawaan na kung bakit bang ang alaala niyang kasama itong si Zen noong kanilang kabataan ang pumasok sa kanyang isipan upang pakalmahin siya. Bahagyang napangiti ang dalaga na nakita naman ng narorong nakapaligid na mga waya. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Iniiwasan niya ang tuluyang maglakbay ang kanyang isipan. Samantalang ang lahat ay seryoso. Lumipas nga ang isang oras. Marahang kumalma ang kapaligiran. Makikita na tila bang umukit ng nagbabagang itim na bilog at simbolo sa kalupaan ang ginawa nilang ritual. Subalit nang matapos ito, naroroong unti-unti nang narinig nitong si Officer Gwen ang tila bang mga bulungan at pag-uusap-usap hanggang sa may tumapik na sa kanyang balikat. Gwen, maaari mo nang idilat ang mga mata mo. Tapos na ang ritual. Minabati kita. Tagumpay ang ginawa nating proseso. Hay, salamat naman. Akala ko papalpak ako doon. Grabing nervyos ko. Kung inyong mamarapatin ay minumungkahi kong magpahinga na muna kayo. Inumin nyo ang gamot na ito upang mabawi nyo kaagad ang inyong lakas. Ramdam nyo naman siguro sa mga sarili nyo ang panghihina dahil sa prosesong isinagawa. Ibinalansin nito ang lahat ng kapangyarihang dumadaloy sa ritual. Kaya naman ang malalakas at matataas ang enerhiya ang labis na nahirapan at nabigatan dito dahil sa kanila kinuha ang mga kakulangan sa presensya at mana. Kaya naman, heto, inumin nyo na muna. Alam kong hindi tayo maaring magtagal dito at kailangang magtungo kaagad tayo sa liwanag ng portal. Tama si Ninang. Ipahinga niyo mga sarili niyo. Kahit 1 o 2 oras, inumin niyo na rin yan at nainom ko na rin. Makakatulong yan sa inyo upang mabawi niyo ang inyong lakas bago tayong magtuloy. Alam kong gusto niyo na magpahinga pa dito at magtagal pero tandaan niyong may misyon tayong kailangang tapusin. Bukod pa doon, may mga umaasa sa atin, hindi lamang ang mga wayan na naririto. Oo nga no, mukhang nagugutom uli ako. Kailangan muna natin kumain dito bago tayong umalis at baka mamaya niyan ihigupin tayo ng portal na yon papunta sa kung saan na walang makakain. Mahirap na, ayokong mapasma. Ay nako pa rin Kulas, ayan ka na naman sa prediction mo. Mamaya magkatotoo yan at magdelang diablo ka. Idi jeje tayong lahat pag sinegop tayo niyang portal na sinasabi mo. Bakit hindi mo na lang sabihin na maraming kayamanan doon para naman masaya? Ay pasensya ka na. Kung anong unang pumasok sa isipan ko, syempre yun ang sasabihin ko. Kilala nyo naman ako. Ako ang propeta. Kaya kung ako sa inyo, magpalakas na kayo at kumain kayo ng kaya nyong kainin. Di ba mga kompadre? Paring Romulo, paring Romualdo, ayos lang naman siguro sa inyo na kunin namin itong mga pinausukan yung karne, di ba? Hay, Kulas. Medyo mahiya ka ng konti, ha? Hindi mo bang naisip na wala silang hininging kapalit sa ginawa nilang pagpapanday ng ating mga sandata? Masyadong abuso na yata yung ginagawa mo. Alam mo, sumusobra ka na.
Kaunti na lamang talaga, baka masaktan na kita. Ikaw naman, Officer Gwen. Nilulubos-lubos ko na lang naman eh. Tsaka, bakit kami naman hindi kami humingi ng kabayaran sa serbisyo namin Hindi ba trabaho mo to bilang pulis? Mission mo to? Sumama lang kami para suportahan ka. Hindi nga kaming naniningil dun eh. Teka, bakit hindi natin singilin yung bossing mo? Ay. Huwag na kayong umasa pa na babayaran kayo ng bossing namin, Masyadong kuripot yon to the bones. Oo nga, kahit nga kami si Officer Gwen ang naglilibre sa amin ng pagkain at hindi pa kaming binibigyan ng sahod doon. Nalagay ng lahat-lahat sa alaganin ng buhay namin. Isang kusing hindi pa kaming binibigyan. Mabuti na namang, binibigyan kami ng pera nitong si Officer Gwen at tinutulungan niya kami sa mga pagkain araw-araw at matitirhan. Kung hindi, baka hindi na kami nakarating pa dito. Masyado ka namang madrama. Ano bang magagawa ko? Hindi ko naman kayong matitiis. Tsaka, kapag napasma kayong dalawa, sino pang magiging kasama ko sa mga misyon? Baka mamroblema lang ako lalo. Sen, hindi ka bang masyadong nahirapan sa nangyaring proseso? Ayos lang ba pakiramdam mo? Sabihin mo kung nanghihina ka. Kailangan din nating maipahinga ang katawan mo. Lalong-lalo na kagagaling mo lang sa labanan. Alam kong hindi biro ang pinakawalan mong enerhiya doon para matalo yung tatlo. Kaya naman sana huwag mong ililihim kung nanghihina ka o nahihirapan ka. Tandaan mo, nobya mo ako, diba? Girlfriend mo ako, partner. Kaya naman dapat alam ko kung kailangan mo ng tulong ko. Oo nga, Zen. Tama itong si Valentina. Huwag kang maglilihim sa aming dalawa. Kasi mas mahihirapan kami kapag nakita ka naming nahihirapan. Ang swerte naman ni Boss Idol. Dala-dalawang chika babes ang nag-aalala sa kanya. Ang gaganda Ang sisexy pa. Tapos, parang kay Boss Idol lang nakatitig at nakatingin ng mga mata. Hindi makuha ng ibang kalalakihan ang kanilang atensyon. Kanina pa ako nagpapapansin sa kanila, hindi nila ako pinapansin. Nel, iho, mabait kang bata. Masunurin at maalalahanin. Yun lang ay sapat na. Huwag ka nang maghangad pa ng iba. Lalong-lalo na kapag alam mong hindi mo namang maaabot. Baka naman masaktan ka lang at magdulot pa yan ng kabiguan sa iyong puso't isipan. Aray ko naman, Ninang. Parang sinabi niyo naman sa akin na busted na kagad ako sa mga ganyang kagandang babae. Di ko po alam kung nag-aalala kayo sa akin o binibigyan niyo na lang ako ng babala. Hindi naman. Ang tamang tao para sa iyo ay darating sa hindi mong pinakaaasahang pagkakataon at panahon. Yun lamang siguro ang masasabi ko sa iyo. Kaya ngayon, sikapin mo muna ang maging pinakamagaling sa larangang napili mo. At sikapin mo ang magawa ang iyong misyon sa pagtulong sa mga antingerong ito. Dahil walang halaga ang masayang pakikisama sa ibang tao at sa iyong kapareha kung ang mundong ginagalawan nyo ay puno ng kaguluhan at gera. Tama ba ko? Tama po kayo dyan, pero paano kung hindi nang bumuti pa ang mundong ito? Paano kung sa bawat araw na lumilipas ay palala ng palala na lamang? Mamamatay akong walang karanasan at walang nobya since birth. Hamon na, iho. Hamon na. Pasasaan ba at may mga babae rin ang makakakita ng iyong natatanging kabutihan at busilak na kalooban? Yung kagwapuhan po, hindi ba pwedeng isama doon? Iho, isa akong aswang at hindi magaling sa pagsisinungaling ang mga kagaya ko, lalo na't matanda na ako. Umihirit ka pa talaga, Nel Taba. Alam mo, kung gusto mong tawagin kang gwapo,
sumunod ka sa mga ginagawa ko. Mag-enroll ka na sa course ni Master Kulas 101. Una mong kailangan gawin, kailangan mong tanggalin niyang mga kolesterol sa katawan mo. Tingnan mo ako, ni isang kolesterol, walang makikita. O, di ba? Ang ganda ng aking muscles. Yan ang dapat mong gayahin. Diyan ka mag-umpisa. And the rest will follow. Tuturuan kita kaya wag kang mag-alala. Yan ay kung good boy ka. Pero kung tatraydorin mo lang kami, abay ngayon pa lang, umalis ka na at baka masaktan ka pa. Nakakita ka na ba ng matabang lalaki na nasa labas ng esophagus? Yun ang mangyayari sa'yo kapag nag-traidor ka sa amin. Hindi nga akong traidor. Ang kulit mo naman, Kulas. Ilang beses ko bang uulit-ulitin yan sa'yo? Kung anong fairy tale ata ang pinanood mo tapos ako pang pinagbintangan mo. O siya, tama na yan. Baka sana naman mauwi itong usapan yung dalawa. Ako'y natutuwa at medyo nagkakasundo na kayo. Kaya naman ipagpatuloy nyo yan. Dahil sa isang grupo, magiging pinaka-epektibo lamang ang inyong pakikipaglaban kung lahat kayo ay nagtitiwala sa isa't isa. Tama ba ako? Ama ka nun, Ninang, kaya tanggalin na natin tong siniltaba. Joke lang. O siya, inumin mo na yan niltaba para naman lumakas ka. Nakakapayat din yan. Kaya malay mo, may pag-asa pang magustuhan ka ng mga kadalagahan. Basta sundin mo lang ang aking mga tinuturo, hindi kang maliligaw. Tama si Paring Kulas, huwag ka lang susunod sa kanya sa paglalakbay. Siguradong magkakandaligaw-ligaw kayo. Paring Kulas, tingnan mo si Among Zen. Napansin mo ba yung espada niya? Parang pagkatapos ng ritual ng dugo, parang nag-iba ng hanyo. Tingnan mo. Ano ka ba? Kanina ko pang nakita yan. Nakita mo na ba yung sandata mo? Nag-iba din naman ng anyo ah. Oo nga, pinagawa ko kay Manong Romulo, espada. Espada to nung nakita ko bago akong pumikit. Bakit pagdelat ko, tungkod na to? Ano ako, imbalido? Hindi naman akong pelay. Bakit binigyan ako ng tungkod niyang dalawang panday na yan? Mamalay ko, hindi ba sabi nila, dumidepende sa presensya, ora, mana na nagmumula sa may-ari nito kung anong magiging huling anyo ng sandata natin. Malay mo, ganyan talaga nakatadhana sa'yo. Parang feeling ko palagi kang injured sa labanan natin at may tungkod ka. Hay, nako. Pero ayos lang yon. I hate violence naman. Hindi akong mauobligang makipaglaban kasi ang hawak ko hindi naman kagaya nung sa inyo. Pinagtataka ko lang Paring Kulas, nawala yung punyel ko, mukhang sumapi dito sa baston. Sa tingin ko ngayon ang nangyari. Kahit nga yung punyal ko nawala din eh. Narito na sa aking bagong sandata. Brand new. Ano naman ang tawag dyan sa bago mong sandata? Parang hindi ko yung alam ah. Di punyal na may dalawang tusok na sungay. Di ko nga din alam eh. Siguro madidiscover natin to kapag nakipaglaban na tayo. Gusto ko sana yung malapad na espada na napakahaba. Hindi ko alam kung bakit itong binigay sa akin. Uy, tantang amoy lupa. Alam mo ba kung bakit gantong naging anyo ng punyal ko? Bakit nagsanay pwersa yung dalawa? Sayang, akala ko makakadalawang sandata na ako eh. Mahusay ang pagkakagawa ng mga panday na yan sa iyong sandata. Alam mo, Kulas, kung sapat ang iyong enerhiya, maaari mo itong paghiwalayin din at maging dalawang sandata kung iyong gugustuhin. Ngunit mas malakas ang puwersa ng pinag-isa. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng napakasarap na enerhiya. Mag-iingat ka lamang, nakalalasing ang labis na kapangyarihan. Huwag kang mag-alala dahil sila ang malalasing sa akin. Ngayong malakas pala ang kapangyarihan ng sandatang ito, abay tingnan natin kung may binatbat pa yung mga espesyal na tao.
Kahit siguro makasalubong ko pa yung mga nakita namin dun sa kabundukan, abay hindi na kaming matatakot pa dun sa gurang. Bagamat labis ang pagkamangha ng mga antingero at albularyo sa kanilang mga bagong sandata, hindi namang nagsayang pa ng oras itong si Zen at ang kanyang buong grupo at nagpaalam na nga dito sa magkapatid na Romualdo at Romulo. Ibig nilang marating kaagad ang kinaroroonan ng liwanag na hinihinala nilang portal upang madiskubre kung ano nga ba talaga ang nagaganap. Ito ay sa kadahilanan na si Zen, para sa kanyang alaala o sa kanyang sariling pag-iisip, iyon ang pinakauna o kauna-unahang pagkakataon na makakakita siya ng portal sa malapitan. Para bang isang batang sabik na makatungo sa karnabal upang makita ang mga bagay na sa kwento niya lamang nalalaman at naranasan. Sa mga istorya at mga aklat ng kasaysayan niya lamang nababasa, ngunit hindi sa personal na karanasan. Habang para naman sa mga katulad nitong si Kulas at ang pangkat ng kabuuan nila Valentina, isang ordinaryong kaganapan na lamang ang tungkol sa mga portal at lagusan, dahil makailang ulit na nila itong nakita, napagmasdan, naranasan at nagawang daanan. Kaya naman mahahalata dito kay Zen ang pagmamadali at kasabikan habang naglalakad sila sa masukal na kagubatan. Gamit ang kanyang espada ay naroong hinahawi niya ang mga damo at baging na nagkalat sa kanilang daraanan. Bilisan nyo, kailangan nating magmadali at matuklasan ang mga bagay na kaakibat ng portal na ito. Isa itong kakaibang karanasan, isa itong kakaibang oportunidad para sa atin upang matuklasan kung paano nga bang gumagana ang portal na yan. Sana lamang talaga ay totoong lagusan ito. Kulas, Jimeno, Valentina, kayong lahat, bakit pakiramdam ko? Grabing pagkasabik nitong si Papa Zen na makita yung portal. Parang unang beses niya palang makakita ng ganyan. Hindi ba maski siya'y kaya niyang gumawa ng katulad niyang lagusan? Psst! Huwag kayong maingay. Nakaligtaan niyo na ba? Wala siyang alaala ng nagdaan. Hindi niyang alam ang tungkol sa nangyari sa atin sa pakikipaglaban kahit na doon sa mga bathala. Maski na yung pakikipaglaban niya kay Uno o yung pagtungo natin sa kabilang mundo. Kaya naman para sa kanya, sa punto de vista niyang si Zen, ito ang unang beses na makakakita siya ng portal. Kaya huwag niyo na lamang pansinin pa. Oo nga naman, tingnan nyo nga yan parang batang naglalakad sa parke. Labis ang pagmamadali. Hindi halatang sabik na sabik makakita ng portal Mamaya portal pala yan papunta sa mga diablo yari tayong lahat dito. Hay naku Kulas, huwag mo nang ipagdasal na papunta yan doon sa mundo ng mga diablo. Isipin mo na lamang kung anong mangyayari sa atin kapag napunta tayo doon. Lalong-lalo na, wala naman yung kakayahan ni Zen. Yung kakayahan niya sa Cerberus. Gusto mo bang mapuksa tayong lahat? Hay nako, kayo talaga. Ayoko pang mamatay kaagad-agad Ngayon pa nga lang akong natutuwa at nasisiyahan dito sa mundo nyo, sa panahon nyo. Tapos, gusto nyo agad matsugi ako. Huwag namang ganon. Oo nga pa rin, Kulas. Sa dami-dami ng ipagdadasal mong pwedeng mapuntahan sa portal na yan, dun pa talaga sa daddy mo. Siguro, namimiss mo na talaga siya ng sopper. Ako, mamimiss ko yung matandang yon. Hindi Tsaka hindi kong papangarapin na magpunta doon sa mundo ng Karimlan. Abay, hindi mo ba alam? Labis ang lamig doon. Baka nga, isang apak mo pa lang sa lugar nila, maging ice drop na yung paa mo. Kaya wag mo nang pangarapin pa. Sorry na. Doon na lang sa mundo ng mga anghel. Mukhang mas maganda doon. Nang biglang tumigil naman itong si Zen, sa labis na katuwaan nitong sila Kulas, hindi nilang namalaya na naroon na sila sa harapan ng portal, kung saan makikita ang labis na puwersa na naging dahilan ng pagkamatay ng mga halaman at damo
na nasa kapaligiran nito. Napakalaki sa malapitan ng lagusang ito. Labis ang pagkamangha ni Zen na kulang na lamang ay pasukin niya kaagad ito. Naroroong nakatingala siya. Bukas ang bibig. Halos tila bang maluha ang mga mata dahil sa labis na pagkamangha sa kagandahan ng lagusang ito. Kung gayon, totoo nga, isang lagusan nga ang nakita nating liwanag. Ngunit patungo saan? Lagusan ba ito ng anong daigdig, dimensyon o lugar? Hindi tayong nakakatiyak kung dadalhin lamang tayo nito sa ibang lupalop ng mundong ito o baka sa ibang mundo na. Kailangang mag-ingat at siguro sa tingin ko, huwag na muna tayong susubok pa ng mga bagay na basta-basta na lamang hindi Teka! Mauna na ako sa inyo ha. Titingnan ko lang sa kabila. Ang ganda nito. Ano yung sinasabi mo, Ninang? Mukhang hindi ka nang narinig ni Paring Zen. O paano? Sasama kayo? Mauna na kami ha. Mukhang inunahan na tayo ni Paring Zen. Anong magagawa natin? Pumasok na siya. Di sumunod na tayo. Teka lang, sandali lang. Ibig ba namin ang samahan kayo patungo dyan sa kabilang banda ng portal? Ngunit may tungkulin pa ako sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabundukang ito. Kaya naman, kung inyong mamarapatin, magpapaiwan kami dito. Ipapadala ko na lamang ang aking anak na si Luna upang kumatawan sa aming angkan sa pagtulong sa inyo. Ihahanda ko lamang ang ating pagtungo sa kinaroroonan ng mutya kung inyong babarapatin. Ngunit, Ama, sigurado po ba kayo? Mas gugustuhin ko ang manatili na lamang ako dito sa tabi niyo kaysa naman sumama sa kanila ng walang kasiguraduhan kung saan kami dadalhin ng portal na yan. Hindi nag-iisip si Zen. Bara-bara lamang siya. Tama si Ninang. Dapat ay pinag-aralan muna natin kung saan lalabas ang portal na yan. Tingnan mo. Sumunod pa sa kanya yung mga kasamahan niya. Naloko na. Lahat sila parang walang utak. Wala na tayong magagawa pa. Hindi nang nakinig sa akin ng mga batang iyon. Tayo na lamang ang naiiwan dito. Hindi ko naman kayo maaring pabayaan lamang doon ng walang kasamang tagapagpayo. Ay, Officer Gwen, ano pang inaantay mo? Tara na, naiwan na tayo ng nobyo ng kababata mo. Manahimik ka nga dyan. Anong nobyong pinagsasabi mo dyan? Baka gusto mong hindi kang sahuran ngayong buwan. Ay, biro na ang paano ng mga checks ko pag di ba kong sinahoran O di bale, binabawi ko na ang sinasabi ko. Walang pag-asa sa'yo si Zen, ano? Tumigil ka. Wala naman akong sinabing ganon. Tara na nga, kung ano-anong kalukuhan pang pinagsasabi mo. Mahal na Haring Waya, mauna na kami. Maraming salamat sa lahat ng tulong nyo. Babalik din kaagad kami. Sana'y maging maayos kayo dito. At sana naman, makalabas kami kaagad dito sa pinaggagawa nitong si Zen. Akala ko akong pinuno ng ekspedisyong ito. Ay nako, masanay ka na dyan kay Among Zen. Gagawin niyan lahat ng gusto niya at maisipan niyang gawin kahit ayaw mo pa. Kaya ang gagawin mo, oo ka na lang. Tara na, baka maewan tayo. Baka kung saan na naman mapadpad yan, lalong-lalo na si Paring Kulas. Luna, anak, marahil ay iniisip mo na hindi ka mahalaga sa akin kung bakit hinahayaan kong sumama ka sa mga antinyero na yan. Alam kong kinamumuhian mo ang kanilang uri. Subalit, nakita mo naman kung ano ang mga sakripisyong ginawa ng pangkat ng binatang yan, alang-alang sa kaligtasan nyo, nating lahat. Kaya naman isang karangalan ang sumamak sa kanila. Kung magiging parte man sila ng kasaysayan,
sa pagtatanggol sa mundo natin. Ibig kong isang waya ay maging parte ng kasaysayang ito at maisulat ka sa mga aklat. Ikinararangal kita, yan ang palagi mong tatandaan. Kung nabubuhay ang iyong ina at iyong mga kapatid, siguradong pareho din ang iisipin nila. Isang karangalan para sa isang kagaya mo, ang makasama ang malalakas na mandirigmang kagaya nila. Kung gayon, nauunawaan ko, Ama. Huwag kayong mag-alala at ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan sila sa kung ano man ang kailangan nilang gawin. Kukumbinsihin ko ang binatang yon na makabalik agad kami dito. Hindi ko alam kung anong plano niya at kung saan kaming tatangayin ng portal na ito. Ngunit sana ay makabalik kami kaagad. Ingatan mo ang sarili mo, Ama. Ingatan mo ang lahat ng ating kalahi. At doon nga ay tuluyan nga silang nagsipasukan. Ngunit nagulat na lamang ang hari ng mga waya nang dahil sa nang makapasok ang kanyang anak bilang panghuli sa mga kasama sa paglalakbay na iyon. Namangha ang lahat ng mga wayang naiwan sa likod dahil naglaho ang portal. Mahal na hari, mukhang patibong ang portal na yun. Anong nangyari sa kanila? Bakit bigla na lamang silang naglaho? Nawala na po ang daanan. Paano silang makakabalik dito? Kumalma ka. Kasama niya ang mga antingero na yun. Hindi siyang basta-bastang mapapahamak. Ang naglalahong portal. Isa lang ang ibig sabihin noon. Sa mundo ng mga engkanto nagtungo ang pangkat nila Zen. Naloko na. Mahal na hari, kung mundo ng mga engkanto ang napuntahan nila, ibig sabihin nun, matagal na panahon bago silang makabalik dito. Baka wala na tayo sa mundong ito o wala na mismo ang mundong ito kapag bumalik sila, kung magagawa nilang makabalik. Kumalma kayo. Hindi niyo bang alam ang alamat tungkol sa naglalahong portal? Lumilitaw lamang ito kapag nakabukas ang pangunahing lagusan ng mga engkanto patungo sa mundo ng mga tao. Ibig sabihin nito, nalalagay sa panganib ang mga engkanto. Ikinararangal ko na kasama si Luna sa mga napili upang maging tagapagtanggol nito. Ikinararangal ko na mula sa ating mga waya ay magkakaroon ng bahagi sa pagliligtas sa mga engkanto. Sa mga susunod na panahon, hindi na tayong mamaliitin pa ng mga nilalang sa kabilang mundo dahil kay Luna. Tayo na, bumalik na tayo sa lugar nila Romulo. Aantayin natin sila doon. Huwag kayong mag-alala dahil ang konsepto at takbo ng oras sa kanilang mundo ay pareho sa atin sa ganitong pagkakataon na nakabukas ang pangunahing daanan ng mga nilalang. Malaking bentahe talaga kapag matatanda na ang mga waya, ano? Maraming nalalaman. Hindi natin kailangang masyadong mag-alala. Ariko, bakit ka bang nambabatok? Baka nakakaligtaan mo ang tinatawag mong matanda ay ang ating hari. Baka gusto mo mapatawan ng kaparusahan ng kamatayan. Nagbibiro lang ako, mahal na hari. Batang-bata pa po ang itsura nyo at hindi kakikitaan na kalimutan nyo na po, mahal na hari. Hindi ko po sinasadya. Patawad po. Habang sa kabilang ibayo naman, Wow! Hello, outside world? Anong lugar to? Bakit ang dilim dun sa unahan? Anong nangyayari, paring Zen? Ikaw kasi, bigla-bigla ka lang tumawid sa portal. Tingnan mo, nawala na. Ano nang gagawin natin ngayon? Paano tayong uuwi? subalit agad namang nakita nitong si Valentina ang pangunahing portal na lagusan kung saan dumaan itong sila Fred. Nasa malayong lupain ito
ngunit kita niya ang presensya ng enerhiya. Bukod pa doon, nakikita niya ang madilim na aura ng libo-libong mga dalakitnon na nagmamarcha papalapit sa kanila. Ang ganda ng lugar na to. Ang ganda ng kagubatan. Isa pa, kakaiba ang mga nilalang na naririto. Nasa na ba tayo? Ay. Napacheck ko na iyan sa aking gabay. Tanungin niyo ako. Aray ko, bakit mo naman po akong binatukan, officer? May nalalaman ka pang tanungin ka. Trabaho mong tumulong sa amin. Gusto mo pang hulaan namin. Kung hindi mong sasabihin kung nasan tayo, babasagin ko yung crystal na yan o ipapalunok ko sa'yo. Mamili ka. Ay, ito naman, ginagaya ko lang itong si Kulas eh. Kulas is number 1. Alam mo, paring Pachenko, nag-iisa lang ako, one and only. Kaya wag mo na akong gayahin, wala kang originality. Dapat mag-isip ka ng sarili mong style. Yung matatandaan ka. Yung pag narinig at naisip nila, ikaw kaagad ang makikilala. Ikaw ang maiisip. Hindi yung gagayahin mo ako. Di pag ginawa mo yun, ako din ang maalala ng mga fans mo. Stupid. Ay, bueno. Naririto tayo sa kagubatan. Sa mundo ng mga engkanto. At ayon sa aking gabay, sa kanyang pag-check, may pangunahing portal na maaari tayong daanan. Naroroon, sa gawing hilaga. Makikita natin doon ang parehong liwanag. Ayon sa aking gabay, huwag kayong mag-alala sa agam-agam nyo na iba ang konsepto ng oras at panahon dito. Dahil nakabukas ang pangunahing portal, pareho ang oras natin din eh. At doon, ano Kulas, mayroon ka bang ganire? Well, I must admit, you are very amazing. Binabati kita at napakalupit mo talaga. I know. Don't mention it. Maliit na bagay lang, are. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko, yung gabay mong taga-check. As if naman ikaw yung may gawa nun, yung gabay mo naman yung sumilip sa katotohanan dito. Mabuti na lang, kahit walang silbi yung kasama niya, yung gabay niya, meron. Magpalit na lang kaya kayo ng posisyon. Ay, hindi gagana ang kapangyarihan na ring gabay ko kung wala naman ang aking spiritual na energy, kaya magkasama kami din eh. Ako laang ang may kakayahang gamitin siya. Kaya naman kung wala siya, wala ako. Kung wala ako, wala siya. Okay, sabi mo eh. Hay, pero salamat na din. Akala ko kailangan pa nating labis na mag-alala tungkol dito. Mundo lang naman pala to ng mga engkanto. Tara na Parisin, puntahan na natin yung pangunahing portal. Akala mo naman Kulas, madali lang yung gagawin natin. Mundo nga ng mga engkanto, ibig sabihin. Naririto yung mga mapaglarong kapre at tikbalang na mahilig manligaw ng mga tao. Bukod pa doon, hindi ba nakakatakot ang mga itim na engkanto? Yung mga sing-itim ng uling na may matutulis na tenga. Nagbabago ang pulang mata. Nakakatakot na mga mahahabang buhok. May buntot. At saka mahahaba yung mga kamay at paa. Paano pag yun ang nakasalubong natin? Mahirap yun. Nakakatakot ang kababatang yan. Tsaka tingnan nyo naman yung mga nilalang na yan. Mga halimaw ba yan? Sa tingin ko hindi yan mga halimaw kundi mga ordinaryong nilalang, hayop ng kagubatang ito. Kumbaga sa atin, yan ang wildlife nila. Kaya naman huwag ka nang matakot pa Janelle dahil hindi naman yung problema. Hoy lalaki, anong hindi problema? Ang lalaki ng mga nilalang na yan. Kahit hindi tayong atakihin, kapag natapakan tayo ng isa niyan, siguradong pisat tayo.
Ikaw kasi, ura-urada ka kung magpasya. Akala ko ba ako yung pinuno dito? Akala ko ba ako yung leader na susundin nyo? Bakit nauna ka namang tumapak sa portal? Ayun tuloy, trap tayo dito. Paano yung mission natin? Ito ang misyon natin, Officer Gwen. Isa pa, kung ayaw mo naman talagang sumunod dito at pumunta para asikasuhin yung misyon mo, hindi ka namang susunod, di ba? Aminin mo na, curious ka din sa kung ano ang nasa kabila ng portal. Eto, nakita mo na. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararanasang magtungo sa ibang daigdig. Tama ba ako? Mas sigit pa to para sa misyon mong gagawin mo. Malay mo, dito talaga ang tadhana natin. Ay, sana all tinadhana. Di ba, officer? Never mind. Kung gayon, nasa ibang daigdig na naman tayo ulit. Hay, ito na ba talaga ang kapalaran natin? Ang magtungo sa iba't ibang dimensyon at mundo ng paulit-ulit? Huwag kang mag-alala, bibibing. Because as long as I'm here, you're there. Hindi kitang pababayaan. I will protect you with all of Kulas lives. Isa pa, hindi namang mapanganib ang mga hengkanto. Mababait naman ang mga yan. Sometimes. Subalit hindi pa mang nagtatagal ay naging seryoso ang mukha nitong si Zen. Ito ay sa kadahilanan na nasa agap niya na ang puwersa ng mga kalaban. Negatibong puwersa, pamilyar na pamilyar sa kanya, ang puwersa ng mga parasitiko, ng mga espesyal. Pasensya na kayo mga kasama, ngunit tila yata mauudlot ang kasiyahan natin dito. May mga paparating. Maghanda na kayo. Ninang, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan nating maitago ang presensya ng lahat ng naririto. Kailangan nating maghanap ng mataas na lugar upang maobserbahan natin ang kaganapan. Sa unahan ay may madilim na presensya. Kasunod lamang ng mga espesyal. Mukhang pangmalawakang pagkilos ito. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring may magaganap na digmaan dito. Ang galing mo naman, Among Zen. Nasabi mo kagad yon sa pagsagap lamang ng energies nila. Alam mo na kagad kung anong magaganap. Nakikita mo na ba ang future again? Hindi. Ang totoo niyan, nabasa ko lang yon sa isang aklat ng kasaysayan. Dahil nga nasa mundo tayo ng mga engkanto, mukhang tama lamang ang mga naiisip ko. Ang dinaanan nating portal, sa katunayang naglaho ito, ibig sabihin ay ang portal na naglalaho ito na epekto ng pagkakabasag ng selyo ng pangunahing daanan. At dahil nagaganap na ang phenomenon na ito, ibig sabihin lamang noon, nauulit na ang kasaysayan ng mundong ito kung saan ang mga itim na engkanto ay muling susubok na puksain at pabagsakin ang kaharian ng mga puting engkanto. Sa makatuwid, nasa gitna tayo ng pangmalawakan at pangdaigdigang digmaan ng mga engkanto. Ay, tama itong si Zen. Ayon sa aking gabay, pinacheck ko na kasi. May paparating na grupo ng mga espesyal na tao. At mukhang kasamahan nila ang mga dalakitnon. Sinasabi ko na nga ba, ibang pakiramdam ko ng pagpasok natin dito. Hindi nga ako nagkamali. Panibago na naman tong mission para sa atin. Ay, ang hirap namang maging mabait at bida. Palaging nasasadlak na lang sa mga ganitong uri ng mga pakikipaglaban. Well. This is the perfect timing para masubukan natin itong mga sandata natin. Sang-ayon ako dito kay Kulas. Kung gusto nating kaharapin ang pinakamalalakas na espesyal na uri ng tao sa mundo natin, kailangan nating masanay kung paanong paganahin at gamitin ang mga sandatang ito na sumailalim sa ritual ng dugo. Ito lamang ang tanging kaparaanan upang matiyak natin ang tagumpay, lalong-lalo na kapag kinaharap na natin ang mga nasa gobyerno. Teka lang, Ninang. Pwede ko bang malaman? Bakit
Parang malaki ang problema mo kapag pinag-uusapan natin ng gobyerno. Hindi ba nung nasa barko tayo, nung sinabi mong naririyan na yung mga taga-gobyerno, ang bilis mo Mabilis ka pa sa alas 4 kung tumakas. Kulang na lang lumundag ka nun sa dagat Ano bang meron sa kanila? Mamaya ko nang ipaliliwanag. Sa ngayon ay maghanap muna tayo ng mapagtataguan. Tama si Zen. Kailangan natin ng mataas na lugar upang mapagmasdan ang mga paparating. Sa tansya ko, base sa amoy na nasa hangin, may 4 na oras tayo bago nilang maramdaman ang ating presensya dito. Kaya kailangan na nating magtago bago pa silang dumating. At doon nga ay mabilis silang kumilos. Nagawa na ring matingnan nitong si Tonyo Pacheco ang lugar kung saan pinakamainam ang pagtatago. Sa lugar at sa sitwasyong iyon ay napakalaking tulong ng kanyang gabay, ang bolang kristal na nagbibigay sa kanila ng direksyon upang maiwasan ang kapahamakan. Malayo pa naman ang mga espesyal na uri ng tao. Sadya lang talagang malakas ang pandama nitong si Zen, kaya naman naramdaman niya ang presensya ng mga ito. Ngunit kung tutuusin, halos kalahating araw pa ang aabutin bagong dumaan sa kanilang kasalukuyang kinaroroonan ng mga espesyal na uri ng tao na nauna na ngang kumilos bago pa ang mga dalakit nun. Halos 20 espesyal na tao ang naroroon. At lahat ng ito ay may mga malalakas na kapangyarihan. Bukod pa doon, iisa ang mga simbolong makikita sa kanilang noo. Ibig sabihin nito ay parte sila ng pinakamalalakas at pinakakinakatakutang espesyal. Maliban pa dito, ang mga nilalang o ang mga tao na nagawang lampasan ang kanilang limitasyon sa isang simbolo sa noo ay nagkakaroon ng pangalawang simbolo sa parte ng kanilang katawan kung saan pinakamalakas ang kanilang abilidad. Kaya naman sa bilang nitong sila Zen, kung saan naroroon itong si Pacheco, De Calibre, si Officer Gwen, Tibor, Menandro, Prinsesa Luna, Detective Karina, Jimeno, Kulas, Ninang, Nel, at si Beng. Nakalalamang ang mga espesyal kumpara sa bilang nila. Kaya naman kinakailangang mag-isip ng epektibong kaparaanan nitong si Zen at ng kanyang mga kasamahan upang hindi silang madehado sa magaganap na labanan. Tonyo, baka maaaring humingi sa iyo ng pabor. Kung posible na malaman ng gabay mo ang tansyang bilang ng mga nariritong espesyal. Gusto kong malaman kung outnumbered ba tayo o kaya nating sabayan ang kanilang puwersa. Sa palagay ko ay malayo pa sa kanilang distansya ng mga dalakit nun, ang main force. Maaaring sila ang pangunahing ipinadala upang mabawasan na ang mga magiging kalaban. At natitiyak ko, ang tungo nila ay sa kaharian ng mga puting engkanto. Ay, napakasarap pakinggan, are. Narinig mo yung Kulas? Hinihingi ni Zen ang tulong ko at hindi ang tulong mo. Pwedeng mainggit. Ayos lang yon. Nauunawaan kita. So what? Mabuti na yun para magkasilbi ka. Gawin mo na yung pinapakiusap sa'yo ni paring Zen para naman makapagplano na tayo, hindi yung puro ka pang flex dyan. At nang matingnan nga nitong si Antonio Pacheco ang tungkol sa mga espesyal na paparating, nagawa niyang eksaktong madetermina ang bilang nito, kung saan nga ang pangunahing 5 ay tila bang kumikilos bilang mga espiya, mga tagapag-obserba, o sa mas madaling sabi, mga scout. Sila ang nagdedetermina kung gaanong kaligtas ang kanilang ruta
at kung ilan ang maaaring posibleng makasagupa at makalaban ng kanilang puwersa. Ang 10 ay ang mga pangunahing mandirigma o makikipaglaban sa puwersa ng 20 espesyal, habang ang 5 sa likuran ay magsisilbing suporta. Lahat ng ito naging posibleng malaman at madetermina nitong si Antonio Pacheco sa tulong ng kanyang kakaibang gabay. Hanip, kaunti na lang talaga, e-elibs na ako dyan sa gabay mo. Abay, talo pa si Aling Puring. Sino naman yung si Aling Puring Kolas? Parang ngayon ko lang siyang narinig dito sa kwento ah. Si Aling Puring, yung sa pinapanood kong palabas pag umaga ng linggo. Siya yung nanghuhula tungkol sa love life, tungkol sa magiging future ng isang tao. Alam mo na, yung may malaking turban sa ulo, tapos may malaking antipara, tsaka mga malalaking borloloy. Yung may bolang kristal din. Kamukha nga nitong si paring Antonyong Pacheco eh. Babae nga lang yun. Never heard. Hindi kong kilala yun. Wala man TV sa bahay namin. Kahit nga radyong di baterya dun, binibilad pa namin sa Enet yung baterya para makapakinig kami. Grabe, ang lungkot naman ng buhay mo dun sa baryo nyo, paring Jimeno. Parang black and white ang buhay mo ah. Oo nga pero di bali, pagkatapos ng lahat ng misyong ito, kung matatapos ba ito, di bibili tayo ng malaking TV, yung parang sinihan ba, o para yun, kitang-kita natin dun si Aling Puring. Ay, nakakamiss talaga ang buhay ng walang ginagawa. Ang sarap na lang maging tambay. Pakuya-kuya-kuy na lang dapat tayo kasi ang dami na nating kayamanan. Ay, nako paring Zen. Dito, ito na ang pinakamainam na lugar para sa atin upang pumosisyon. Kung tama ang mga sinabi nitong si Pacheco. Zen, kailangan nating unang atakihin ang 5 yun upang maputol ang kanilang komunikasyon at ang kanilang intel tungkol sa mga kaganapan dito sa parteng ito ng kagubatan. Malakas din ng kutob ko na maaaring may iilang mandirigma na rin ng puting engkanto ang umaali-aligid dito at nagsisilbing mga espiya ng kanilang kaharian. Kailangan nating mag-ingat na hindi tayong mapagkakamalan bilang mga kalaban. Teka. Kanina ko pa kayong napapansing dalawa nitong si paring Zen ah. Bakit ba yung English kayo ng English? Tapos yung mga English nyo hindi ko pang maintindihan. Aba, hindi patas yan ah. Sumasakit ang ulo namin para intindihan ang mga ganyang bagay. Pasensya ka na, iho. Nasanay lamang ako. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo nang kailangang intindihin pa yun. Ang kailangan mo lamang isipin, pabagsakin ng mga espesyal at pigilan sila na makatawid dito sa lugar na to. At naroroon naman ang mga espesyal, kalmadong naglalakad at tila bang natutuwa sa kanilang nasisilayan. Bawat madaan ng mga nilalang na ibig nilang tapusin ay tinatapos nila. Inaantay nila ang abiso ng kanilang mga espiya. Matagal ng sandali nang hindi silang nakakaranas ng pakikipaglaban. Pawang mga nilalang ng kagubatan lamang ang kanilang nakikita, ngunit wala silang madaanan na mapaglilibangang kalaban, mapaingkanto man o mga aswang. Lahat ng kanilang nadaanang bayan o komunidad ng mga engkanto, wala nang mga nakatira pa. Nakatiwangwang, iniwan. Tila yatang bago pa silang makarating ay naabisuhan na ang mga ito sa paparating na dilubyo at panganib, dahilan upang magsidikas ang lahat ng nananahan sa mga komunidad na kanilang nadaaraanan sa kanilang ruta. Kaya naman tila bang kating-katina ang mga kamay ng mga espesyal na ito upang may makaharap at masubukan ang kanilang mga kapangyarihan ang mga sandata at baluting kaloob ng mga itim na engkanto.
Nasasabik na ako. Gaano bang katagal bagong marating ang kaharian ng mga puting engkanto na yan? Nang masubukan na natin itong mga ibinigay sa ating kakaibang kasuotan ng mga itim na engkanto. Gusto ko nang masubukan ang kagalingan ng mga tinatawag nilang mga mahalikang engkantong puti. Hindi ba magandang oportunidad dito sa atin upang mas mapaglinang natin at mapalakas ang ating mga puwersa at kapangyarihan? Sa tingin nyo, posible kayang makahain natin ang mga puting engkanto na yan? Alam mo, maganda kang babae pero nakakatakot ang kaisipan mo. Parang hindi ka man lamang nang didiri. Ang mga engkantong yun ay halos parang mga tao na. Pero masisikmura mo silang kainin? Ano ba naman ang pinagkaiba nila sa mga aswang? As long as hindi silang tao, bakit akong mandidiri? Hindi silang kauri natin. Ibig sabihin, parang mga baboy ramo lang din naman ang mga yan. Isa pa, kung posible naman at edible sila, edi, anong problema? Mas lalakas tayo. Hindi mo bang naisip na subukan sa mga itim na engkanto? Total mga engkanto din naman sila. Para alam natin kung posible at gagana ba. Ew. Parang mga engkantong tutong ang mga yon. Bakit kung susubukan? Parang ang papait ng karne nila. Ayoko nun. Mabuti pa yung mga puting engkanto. Dahil sa siguradong mukhang malinis sila at mabango. Mag-aantay lamang tayo ng pagdating ng ating mga espiya. Kapag sinabi nila na maaari na tayong sumugod at may kalaban na. Masusubukan na natin ang mga baluting ito kung talaga bang may kakayahan na pigilan ang pinakamalakas na puwersa ng mga puting engkanto. Pero sa tingin nyo ba mga engkanto lang makakalaban natin dito? Tingnan nyo, naipasok tayo dito ng mga dalakit noon sa kanilang mundo. Hindi kaya posible din na ang mga puting engkanto na yun nag-recruit din ng mga taong makakalaban natin na mga tutulong sa kanila? Mga espesyal na uri ng tao na nagpapakabayani at nagpapakamatuwid. May narinig na nga ako na ilang kilusan ng mga espesyal na uri ng tao na sa halip na sundin ang kautusan ng Panginoon natin, ang pagpapalakas at pagbibigay sa kanya ng karagdagang enerhiya. Taliwas ang ginagawa ng mga ito. Sa halip, tumutulong sa mga mahihina. Maging mga asong umano ay tinutulungan at sinasagip ng mga uri ng espesyal na tao na to. Nakakadiri sila, nakakadismaya, at nakakahiya. Kaya naman kung makakaharap ko sila, wala akong pakialam kung mapagalitan tayo o maparusahan. Tatapusin ko sila, papatayin ko sila, tatanggalan ng karapatang mabuhay sa ating mundo. Hindi nararapat mabuhay ang mahihina at baluktot ang pag-iisip. Tanging mga espesyal na uri lamang ang dapat na matira sa daigdig ng mga tao. Wala nang iba pa. Ang mga mahihinang tao na yan. May panahon din kapag ipinag-utos na ng Panginoon ang pagsasalin sa kanila ng simbolo. 2 sa 5 espiya ang pinakamabilis sa kanila at naroroong nauna pa sa 3. Sabik sila na marating ang palasyo. Sabik silang may makaharap ng mga puting engkanto. Ngunit ang rutang tinahak nila ay patungo sa lugar kung saan naroroon itong si Lazen. Ang bilis natin, naiwan yata yung 3 doon. Hayang kukupad nila. Para pang hindi silang nararapat na tawagin mga espiya. Tara na, unahan na natin. Gusto ko makakita ng mga puting engkanto. Gusto ko masubukan ang bago kong tuklas na kapangyarihan. Ngayon ko lang nakuha ang simbolong ito sa aking palad. Ibig kong makita kung anong magiging epekto nito sa mga engkanto. Teka, mukhang maganda ang subukan yan. Bakit hindi natin subukan dito? Mukhang malalakas kayong dalawa. Tara, maglaro muna tayo. Isang tao?
Huwag mong sabihin isang espesyal na tao ka din. Mahusay. Naririto ka rin ba para makipaglaban? Huwag mong sabihin kumuha din ng mga espesyal na uri ng tao ang mga puting engkanto. Kung sabihin kong espesyal na tao din ako, makikipaglaban kayo sa akin? Lahat ng sasalungat sa amin, espesyal man o hindi, natural kalaban namin. Tara, maglaro muna tayo. Total nangangati ang palad ko. Gusto kong masubukan kung anong magiging epekto nito sa'yo. Oh, mukhang maganda yung tattoo sa kamay mo ah. Pwede bang akin na lang? Mag-ingat ka. Maaaring patibong yan. Hindi maglalakas ng loob ang espesyal na yan kung hindi niya tayong kayang kalabanin. Siguradong may patibong yan na itinatago. Huwag kang masyadong lalapit sa kanya. Wala siyang patibong na tinatago. Ako meron. Ito oh. Boom! Panot! Teka, nasa na yun? Nandito paring Kulaso. Hinatak nitong si paring Tibor. Paring Tibor, bakit mo namang hinila dyan? Ang puti kasi nung leg sa tangkinis-kinis kaya hindi ko mapigilan. Ang pangit naman ng pala ng mukha nito. Teka lang. Sino kayo? Saan kayong nanggaling? Bitawan mo nga ako! Tigilan mo ako! Pasensya na kayo. Tumapak kayo sa aming teritoryo. Mukhang kayo ang nauna sa puwersa ng 20 espesyal. Kung gayon, 2 kabawasan sa kabuuang kalaban. Hayaan niyong ako na ang tumapos sa kanila. Kakailanganin ko ang kanilang mga parasitiko. Mabilis na kumilos itong si Ninang at gamit ang kanyang espesyal na sandata. Nagawa nitong makuha ang 2 parasitiko at agad na naisilid sa kanyang kakaibang sisidlan. Ang parehong sisidlan kung saan inilagay niya ang 3 katawan ng mga espesyal na uri ng tao na una niyang daladala nang magtagpo sila nila Jimeno. Sa pagkakataong iyon, naisipan nitong si Ninang na imbis nang ang kabuuan ng mga espesyal na tao ang kanyang kukolektahin, ang mga parasitiko na lamang ang kanyang pag-iinteresan. Isang magandang oportunidad ang nasa harapan ko na. Mas maraming espesyal na uri ng tao, mas maraming parasitiko. Sa loob ng sisidlang ito, wala silang laban. Mananatili silang tulog na para bang mga karne. Nakakatakot si Ninang. Paano pag tayong ipinasok din sa sako? Siguro, siya yung pinagmulan nung alamat. Alam mo yun, yung kinukwento nung kabataan natin? Yung sinasabi nila tatay na wag nalabas kapag hapon kasi baka kunin nung nangunguha ng mga bata na may daladalang sako. Sabi na nga ba si Ninang yun? Sino kayo? Nasaan ang... Teka, anong ginawa niyo sa mga kasamahan namin? Anong ginawa niyo sa kanila? Hoy, kayong dalawa, gumising kayo! Gising! Oops, andito na yung 3. Another collection. Ninang, are you ready? My pleasure. My pleasure. Ano ang inyong ulat? Bakit kayong nagmamadali? Anong nagaganap? Mahal na hari, nasagap namin ang isa pang naglalahong portal sa gawing timog kung saan na patungo sa kontinente ng mga dalakit nun. Naglaho ito. Ibig sabihin ay pumasok na ang mga taong naimbitahan. Ngunit ang kakatuwa, naroon na din ang mga espesyal na kasamahan ng mga dalakit noon. Hindi namin malaman kung anong nagaganap. Subalit, mukhang nag-uumpisa na ang labanan. Papaanong mag-uumpisa?
Iilan lamang ang makakapasok sa isang portal. Samantalang napakarami ng mga kalaban, ang mga dalakit nun at ang mga espesyal. Siguradong matatapos ang buhay ng kung sino man ang nakasagupan nila. Madali kayo. Magsubo kayo ng mga mandirigma natin upang makita kung matutulungan at masasagipan natin ang mga taong naimbitahan. Kawalan sa ating puwersa. Kung matatapos sila, hindi nilang nalalaman ang mga nagaganap dito. Wala silang kaalam-alam sa digmaang maaari nilang makaharap. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Itutuloy. Mga giliw kong ka-midnight, maraming salamat at muli nyo pong inabangan ang ating kwento. Bahagya pong na-delay ang ating upload, subalit maraming salamat pa rin po sa mga nariritong nag-abang. Sa wakas, ang inyong inaantay, nasa loob na ng mundo ng mga engkanto ang pangkat nila Zen at tila bang nagkakasiyahan na sila. Nakaharap na nila mga espesyal na nasa pangkat naman ng mga dalakit nun. Ngunit tila yata alanganin ang mga kalaban nila dahil na rin sa mga kakayahan nitong sila Zen. Subalit, totoo kaya ito sa lahat ng espesyal? Lalong-lalo na, ang pinaka-pangunahing mandirigma ng mga ito ay ang 10 nasa likuran. Ano ang magaganap na labanan? Darating kaya itong sila Fred upang saklolohan ang kanilang mga kaibigan? Pakatutukan po yan at samahan na rin po natin ng like, comment at pag-share ng kwentong ito. At kung hindi ka pang nakapag-subscribe at umabot ka na sa video na ito, pakisubscribe na rin po at piliin ang all sa notification bell icon upang manatili kang updated sa ating mga kwentong inilalapag. Maraming salamat po at magkarinigan tayong muli sa kinabukasan. Abangan din po ang ating upload sa kabilang channel natin sa Ang Bantay para sa panibagong yugto ng ating istorya tungkol kay Pedrong Provinciano. Yun lamang po sa gabing ito. Maraming salamat po. Itong muli ang inyong Midnight DJ.